Kami, nagre-represent ng Generation X kung ano yung nawawala sa buhay nyo, kami yun. So kanina, during the initial talk ni Brother Elmer, dami nating nadinig about the word sacrifice, about the word, yung parang meron kang i-offer no, na service sa ibang tao. At parang sa Gen X kasi, di ba, ang tawag sa atin is parang tayo yung nasa sandwich generation. Okay, bakit sandwich generation? Because sa mga panahon namin, we are taking care of our elderly parents, like buhay pa ang mami ko, buhay pa ang magulang, di ba? So, and then, at the same time, may kids, no? Like ako, may dalawa akong daughter. Sila naman, may mga pamangkin, no? Na parang anak na rin nila. So, we're taking care of both. So, this time, ang itatanong natin, just for us to understand no, how each generation seeks a good life for us as Gen Xers. Okay, first question. What is one thing that brings you joy or fulfillment? Sa season ng buhay nyo ngayon, ano yung nagbibigay sa inyo ng saya o fulfillment habang inaalagaan o sinusuportahan ninyo yung iba't ibang generation sa pamilya nyo ngayon? So, Sis Flora, I'll give you the floor. Sa akin, andito na ako sa season ng buhay ko na yun na, parang fulfilled na. Kasi yung generation namin before, yung talagang very talagang responsible ka. Ang good life mo is makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng bahay, nagsasakyan. Ngayon, natutuwa ko kasi, yun nga, yung baby, kami ng mga baby boomer, nandiyan pa yung mga parents mo na nasusuportahan mo sila, nagbibigyan mo, nakakatulong ka sa kanila. But at the same time, yun ding yung mga, yung mga anak mo, nag-aaral, mga pamangkin mo, nasusuportahan mo sila, binigyan mo sila ng, yun nga yung sabi mo, sandwich generation tayo. So yung wisdom ng mga baby boomer na naituro sa atin, na-impart mo ngayon dun sa susunod na generation, di ba? Na ituturo mo sa kanila. And it still gives you joy. Yes, Kahit yes. na we're still serving yung elderlies natin, at the same time, may part na siguro may sacrifice tayo para sa mga nakakabata Yes, sa kasi atin. talagang tayong generation ay family-oriented. So talagang yung magkaroon ng, nandun yung na-enjoy mo yung parents mo, na-enjoy mo yung mga anak mo, yung mga pamangkin mo, yun yung nagbibigay sa'yo ng buhay, yung joy, yung buo talaga yung pamilya. Brother Gary, ikaw naman, sa number 2 questions. So, paano nakakatulong ang mga paglilingkod at sakripisyo mo sa pamilya upang mas maunawaan mo kung ano ba yung tunay na magandang buhay o good life? Yan. Sa akin kasi, yung analogy ko sa good life dati, meron ka lang car, malaking bahay, marami kang pera. Hindi pala yun ang as you age. Hindi pala yun yung importante. Ang importante, yung mas napapasaya mo yung mga mahal mo sa buhay, mga kapatid mo. Uunahin mo sila bago sarili mo. Na nagawa ko yung dapat kong gawin sa kapatid ko. Hindi ako naging selfish sa sarili ko. Inuna ko ang pamilya ko bago sarili ko. Wow! Thank you, Brother Gary. I think hindi lang naman siya yung may ganong klase ng story. Marami sa atin, or even yung mga, kahit naman yung mga mas nakababata sa atin na generation, who may have experience or experiencing ganyang klase ng sacrifice, nag-give way no, sa ibang kapamilya para lang siguro mas merong mas ibang plano na ma-fulfill no, ang family para sa pamilya niya. No? So, thank you and we honor you for that, Brother Gary. Maraming salamat sa sakripisyo. Flora, ano gusto mong mas maintindihan? Ito, very tricky itong tanong na to, and sana makinig tayo lahat. Anong mas gusto mong maintindihan bilang isang Gen Xer na mga iba tungkol sa pag-aalaga at pagsuporta sa parehong mas nakakatanda o mas nakababatang member ng family? So, what do you wish people would understand better about caring for both older and younger family members? Yun yung pagiging katulad ng yung generation natin na nasa gitna, para tayong para tayong referee, di ba? Yung halimbawa, yung magulang natin, tsaka yung mga bata, pagka yung magulang marami siya talagang disciplinarian kasi dito yung mga baby boomer. Marami silang rules, marami silang so minsan ang sinasabi ko sa pamangkin ko, intindihin nyo
yung mga pangaral ng mga lolo-lola nyo. Kasi may wisdom doon sa mga sinasabi nila. Yung mga kabataan ngayon kasi, yung, di ba tayo nun, pag sinabi ng magulang mo, hindi mo pwedeng baliin yan eh, kasi out of respect, di ba? Pero yung mga bata ngayon, ano sila, expressive sila. Kung ano yung ano nila, nasasabi nila sa'yo. Ako as Generation X talagang disciplinarian din ako sa ano, pag sinabi ko, ito gusto ko, ito yung plano natin ngayon, dapat yun yung masusunod. Pero ngayon, yung mga millennial na hinahandle na natin, natutuwa ko kasi ngayon, nagbibigay sila ng feedback. So hindi lang yung basta susunod sila sa'yo kung ano yung sabihin mo. Parang doon sa mga susunod na generation, tatanong nila, what's in it for me? Dapat yung trabaho, ipaliwanag mo sa kanila, bakit nila dapat gawin yun. E tapos yun ang mga maganda, yung feedback. Kasi sa mga Generation X, medyo yung mahirap ang tanggapin yun eh. Yung sumusuway ka, sumunod ka muna bago ka magtanong. So yun. Dapat maintindihan natin pareho yun na sila, mga mapusok sila, pero ano din, dapat magkaroon din sila ng respeto, tapos maingat sila, anuhin nila yung mga wisdom. Siguro parang it's like accepting pa rin naman kasi tayo, di ba, medyo yun nga yung generation natin, parang feeling natin intelligent tayo at tatama na tayo kasi ang dami na ng pinagdaanan natin. Pero sabi nga, di ba, hindi natin pwedeng sabihin na ngayon hindi na applicable yung sinasabi nila na nung panahon namin because hindi na nila naranasan yon. So hindi nila mapaprocess basta-basta, no? So tama naman yun. Ang dami nating matututunan, no? Ang dami nating lesson na matututunan from our, kahit na nasa age 50 na tayo or nasa 60 plus na tayo, marami pa tayong lessons in life na pwede pa nating matutunan. We hope that we appreciate, no, yung efforts din ng mga older generations, no? Alam namin na in the next few years, iaangat na tayo dun sa older generation at lalayo na naman tayo sa gap sa mga nakababata. Pero it's a good thing. Siguro kung yung mga batang parang ito na experience natin, tayo parang advantage na naging valuable sa atin. So as we age, pwede nating dalhin siya so that we can have a better life. Diba? A good life. And with that, we're ending our table talks for this week. Thank you very much and we'll see you again next week for our next session. Thank